Sa sementeryo, may isang libing na ginaganap para sa isang teenager na lalaki. Inilalagay ng mga kaklase niya ang mga bulaklak sa nakasarang kabaong habang ang pamilya ay umiiyak ng hindi mapigilan. Samantala, ang batang lalaki ay buhay at walang sugat sa loob ng kabaong at naglalaro sa telepono. Si Darren ay may normal na buhay, isang magaling na estudyante, nakalulugod sa mga magulang niya at maraming kaibigan. Pero may isang tao na hindi kasya sa regular na buhay ni Darren at iyon ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Steve. Inaanyayahan niya si Darren na laktawan ng klase sa kasaysayan. Pagkatapos, hinimok ni Steve si Darren na sirain ang ilawan ng paaralan. Dahil dito, sinita ni guro at mga magulang si Darren. Sa bahay, ang ina ni Darren ay nagagalit na sa kanyang anak at pinagbabawal siyang makipagkaibigan kay Steve. Naniniwala rin ang ama na si Steve ang nagdadala kay Darren sa maling landas. Ayon sa mga magulang, ang tamang landas ay isang magandang kolehiyo, isang matatag na trabaho, at ang sariling pamilya. Isang nakakatakot na siklo ng kolehiyo, trabaho at pamilya ang dumadaan sa isipan ni Darren. Naiintindihan ng lalaki na ayaw niyang mabuhay ng ganito. Kinabukasan, sinabi ni Darren kay Steve na ang kanilang pagkakaibigan ay dapat na maging lihim upang hindi magalit ang kanyang mga magulang. Napahinto ang kanilang pagtatalo ng isang lumang kotse na may salitang tadhana sa plaka nito. Isang hindi kilalang lalaki ang nagtapon ng isang leaflet palabas ng bintana at umalis. Nahulog ang leaflet sa paanan ni Darren. Nakita ng mga lalaki na ito ay isang imbitasyon sa isang kakaibang palabas sa circo. Gayunpaman, sa gabi, tahimik na lumabas si Darren ng bahay at sumama kay Steve sa circo. Dumating ang mga kaibigan sa gusali ng isang lumang teatro at napansin ang isang pulang-pula na buwan sa kalangitan. Masaya si Steve sa tanawin dahil nahuhumaling siya sa mga vampire at si Darren naman ay nahuhumaling sa mga spider. Nagsimula ang palabas. Ang host na may malaki at kakaibang hugis na ulo ay inihayag ang pagpasok ng lobo-tao. Sa isang sigaw, lumapit ang lobo-tao sa isang babaeng nakaupo sa madla. Mga sandali matapos, kinagat ng lobo ang braso ng babae. Natatakot din ang natitirang mga manunood. Tumalikod ang lobo-tao, at ang babaeng may kinagat na braso ay lumakad sa entablado. Agad na bumalik ang kanyang kamay dahil ang artistang ito ay ang reyna ng muling pagkabuhay. Sumunod na lumitaw ang balingkinitang si Alexander. Wala siyang balat at mga panloob na organo sa tiyan. Naaliw din ang mga manunood sa isang babaeng may malalaking ngipin at isang lalaking may dalawang tiyan na kayang lunukan ng anumang bagay. Susunod sa entablado ay ang lalaking may balat ng ahas na si Evra, at pagkatapos ay isang kamanghamanghang babae, si Madam Truska. Inaanyayahan niya si Darren na maging kanyang katulong. Sa paghawak ng lalaki, lumaki ang balbas ng babae. Masaya ang bulwagan. Si Ginang Truska ay tumingin sa mga mata ni Darren at nakita ang kanyang kinabukasan. Susunod ay isang mangkukulam na nagngangalang Lortan Crepsley at ang kanyang gagamba, si Ginang Octa. Ang lalaki ay literal na lumipad sa entablado. Si Darren, na nahuhumaling, ay hindi maalis ang kanyang mga mata sa gagamba. Ang kagat ni Ginang Octa ay nangangako ng tiyak na kamatayan, ngunit nagawa ni Crepsley. Nakontrolin siya sa tulong ng pagtugtog ng plot. Biglang sinabi ni Steve kay Darren na si Crepsley ay isang tunay na aswang, dahil ang kanyang larawan ay nasa isa sa mga aklat tungkol sa mga aswang. Samantala, pinakawalan ng mangkukulam si Ginang Octa sa bulwagan, at siya ay bumagsak mismo sa binti ni Darren. Lumapit si Crepsley sa bata, kinuha ang gagamba at sinabing ang mga aswang ay hindi umiiral. At kung may nakakaalam sa kanila, sila ay papatayin ng mga ito sa panaginip. Tumigil ang palabas habang isang pulutong ng mga taong lumalaban sa mga kakaibang nilalang ang pumasok sa bulwagan. Sinamantala ni Darren ang pangkalahatang kaguluhan, at tumakbo sa likod ng tanghalan. Doon niya nakita ang silid-bihisan ni Crepsley at pumasok. Walang tao sa silid-bihisan, subalit may isang kabaong doon. Lumapit si Darren sa kulungan ni Octa. Pinuri niya ang gagamba at tumugtog ng plotter para sa kanya. Biglang may narinig na mga boses sa labas ng pinto. Hinawakan ni Darren ang kulungan, isinilid ito sa kanyang bag, at nagtago sa aparador. Pumasok sina Crepsley at ang kanyang kaibigan na si Governor sa silid-bihisan. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman na sila ay mga vampiro. Kamakailan, namatay ang kanilang kaibigan sa kamay ng mga kaaway ng mga vampiro, ang mga malupit na vampins. Pinag-usapan din ng mga kaibigan ang pagbabalik ng mahiwagang si G. Tiny mula sa ibang mundo. Naniniwala si Governor na iniisip ni Tiny na siya ang tagapagpasya ng kapalaran at nais niyang sirain ang mga vampira gamit ang tulong ng mga vampin. Sa oras na iyon, biglang pumasok si Steve sa silid-bihisan. Matatag na naniniwala siya na si Crepsley ang pumatay kay Governor. Naniniwala si Steve na sina Crepsley at Governor ay mga vampira. Hiniling ni Steve na maging vampira rin siya. Sinabi ni Crepsley na kapag naging vampira siya ay kailangan niyang iwanan ang pamilya at mga kaibigan, kaya hindi ito magandang ideya. Pagkatapos ay sinubukan ni Crepsley ang dugo niya at agad na sinuka. Masama ang dugo ni Steve, hindi siya maaaring maging vampira. Nagalit ang lalaki at nagbanta ng karahasan sa mga vampira, ngunit mabilis na itinulak siya ng mga lalaki palabas ng silid-bihisan. Lumipad si Governor at nagsimulang hanapin ni Crepsley si Octa. Si Darren, na nakaupo sa aparador sa buong oras na ito, binuksan ang lihim na pinto at tumakbo palayo. Agad siyang sinakay ng isang itim na kotse. Ang parehong si G, Tiny at isa sa mga vampin ay nakaupo sa kotse. Inaanyayahan ni Tiny si Darren na sumama sa kanila, ngunit lumabas ang lalaki malapit sa kanyang bahay at tumakbo palayo sa kotse. Kinabukasan, dumating si Darren sa paaralan, binuksan ang kanyang locker at pinagmasdan si Octa. Lumapit sa kanya si Steve at nakita ang gagamba. Napagtanto ni Steve na nasa silid-bihis ni Crepsley si Darren at narinig ang buong pag-uusap nila.
Sa oras na iyon, tumunog ang kampana para sa oras ng pahinga. Sa gulat, binitiwan ni Steve ang hola na may si Octa. Nasa panganib ang gagamba at nakatakas ito. Napuno ng mga estudyante ang pasilyo, at isang mapanganib na gagamba ang tumakbo sa sahig, itinulak ang lahat. Hinabol ni Steve si Octa gamit ang wallis at gustong patayin ito. Hinabol ni Darren si Steve at sinubukang iligtas si Octa. Naramdaman ng gagamba ang panganib mula kay Steve at kinagat siya sa pisngi. Nawalan ng malay ang lalaki, at tumakas si Octa. Nagpasya si Darren na tulungan ng isang namamatay na kaibigan at pumunta sa Crepsley para sa isang antidote. Ngunit tinawag ng lalaki si Darren na isang juvenile na magnanakaw at tumanggi siyang tulungan siya ng libre. Sa panahon ng pag-uusap, napagtanto ni Crepsley na si Darren ay nasa matinding panganib para kay Mr. Tiny. Pagkatapos ay inalok ni Crepsley si Darren ng deal. Gagawin niyang hater ang lalaki. Gagawin niyang vampira ang lalaki at gagawin siyang katulong. At bilang kapalit, paprotektahan ni Crepsley si Darren mula kay Tiny at ililigtas si Steve. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, pumayag si Darren sa plano. Si Crepsley ay nagsasagawa ng isang seremonya ng pagpapalitan ng dugo. Bumagsak si Darren sa sahig at nakaramdam ng lamig. Ngayon isa na siyang kalahating vampira. Tumalon ng lalaki sa likod ni Crepsley at lumipad sila sa ospital para makita si Steve. Tinurok ng vampira si Steve ng antidote. Sinubukan ni Darren na itaboy si Crepsley. Ngunit ang vampira ay hindi apektado ng mga hanggal na pandaraya. Hindi nagtagal ay bumuti na si Steve at bumalik pa sa paaralan. At si Darren ay nagkakaroon ng pananabik para sa hilaw na karne. Nakaramdam din siya ng uhaw sa dugo at muntik na niyang hampasin ang kapatid. Hinihintay na siya ni Crepsley sa kwarto. Sinabi niya na kailangang iwan ni Darren ang pamilya. Upang gawin ito ay kinakailangan upang i-stage ang kanyang kamatayan. Nagpaalam ang lalaki sa kanyang pamilya, sinusubukan na huwag silang takutin. Si Darren at Crepsley ay nakaupo sa bubong. Biglang inilihis ng vampira ang atensyon ng bata at pinisil ang leeg nito. Hindi na makagalaw si Darren. Mabubuhay siya, ngunit sa ngayon, ito ay kinakailangan. Inihagis ni Crepsley si Darren sa bubong at nawala. Lahat ay naniniwala sa pagkamatay ng lalaki. Sa araw ng libing, lumapit si Steve sa kabaong ng kaibigan. Inilagay niya ang telepono sa mga kamay ni Darren at napansin niyang may mga kuko ng halimaw. Sa gabi, dumating si Crepsley sa sementeryo at kinuha ang kabaong ni Darren. Lumabas ang lalaki mula sa libingan. Agad, isang halimaw na nagngangalang Murloc ay tumalon mula sa puno ng sementeryo. Naaamoy ang baho ni Crepsley at inutusan niya si Darren na bumalik sa libingan. Sinugod ni Murloc si Crepsley. Sinisira ng mga kalaban ng lahat ng mga bato sa kanilang daan, at pagkatapos ay nahulog sa libingan ni Darren. Sinubukan ni Crepsley na protektahan ang bata at takpan siya ng kanyang sarili. Halos manalo si Murloc, ngunit sinuntok ni Crepsley ang ulo niya gamit ang pala at itinapon si Darren palabas ng libingan. Sa kababalaghan, nakapaglikas sina Crepsley at Darren mula sa sementeryo, ngunit sinundan sila ni Murloc. Lumipad si Crepsley sa truck at inayos ang lahat para masagasaan si Murloc ng kotse. Pagkatapos, dinala niya si Darren sa paradahan ng Freak Circus. Bumisita si Crepsley sa direktor ng circo na si Tolan. Tinanong siya ni Tolan na hayaang manatili si Darren dahil sinusundan siya ni Tiny. Samantala, nakilala ni Darren ang isang batang babae na si Rebecca, at pareho silang nakinig sa usapan. Pinayagan ni Tolan si Darren na manatili sa kondisyon na magtrabaho siya para sa kabutihan ng kampo. Magbabahagi si Darren ng tolda kasama si Evra, isang lalaking may balat na ahas. Sa loob ng tolda, nangako si Darren na hindi uubusin ang dugo ni Evra, at sa kapalit ay pinapayagan ni Evra na magpatugtog si Darren sa kanyang mga tambol. Samantala, patuloy na nag-aaral si Steve. Hindi niya makalimutan si Darren at nagpas siyang magpakamatay. Ngunit sa huling sandali, pinigilan siya ni Tiny. Sinabi niya na buhay pa si Darren, ngunit naging isang halimaw na vampiro at niloko si Steve. Inaangkin ni Tiny na walang limitasyon ang kanyang mga kakayahan, ngunit kulang siya ng katulong. Sa gabi, dumating ang kotse ni G. Tiny sa kampo ng mga kakaiba. Sa isang pag-uusap kay Toll at Crepsley, inihayag niya ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng mga vampiro at mga vampan. Ayon sa hula, dalawang kabataang lalaki ang mangganguna sa digmaan. Kaya, hinihingi ni Tiny na ibigay kay Tiny si Darren. Kinabukasan, magiliw na nag-uusap sina Darren at Rebecca at lalong lumalapit sa isa't isa. Inamin ni Rebecca na isang batang unggoy siya. May buntot pa nga siya, pero hindi nahihiya si Darren. Sa gabi, tinuruan ni Crepsley si Darren kung paano lumaban bilang isang vamp. Dahil nauunawaan niya ang panganib na nagbabanta sa kanya. Pero kulang ang lakas ng lalaki dahil sinasadya niyang hindi uminom ng dugo. Plano ni Crepsley na ayusin iyon. Samantala, tinanggap ng mga vampins si Steve sa kanilang hanay. Napakasama ng ritual ng pagpasok pero natapos ni Steve. Ang unang biktima ng mga vampins, si Steve, ay ang guro niya sa kasaysayan sa high school. Ipinaliwanag ni Crepsley kay Darren na walang kailangang patayin ng mga tao. Maaari mong ipagpagpag ang biktima gamit ang iyong hininga. Uminom ng kaunting dugo nila at umalis. Malapit nang magising ang biktima at makalimutan ng lahat. Ngunit kahit pagkatapos nito, tumanggi pa rin si Darren na uminom ng dugo. Sa gabi, nagtitipon-tipon ng mga vampins sa kampo ng mga kakaiba. Hinanap nila si Darren sa lahat ng dako. Hindi talaga kayang ipagtanggol ng lalaki ang sarili dahil mahina siya. Dumating si Crepsley upang tulungan siya. Pinatalsik ng mga kakaiba ang mga vampin, ngunit kinidnap nila si Rebecca at sinabi kay Darren na umuwi na. Sa gabi, nakita ni Darren ang kanyang dating tahanan. Ngunit walang tao rito, dahil kinidnap ni Tiny at Steve ang pamilya ni Darren. Ang mga kamag-anak ay iniingatan sa lumang teatro, kung saan naganap ang palabas ng circo.
Nakasalubong ni Murlock si Darren sa teatro. Tinali niya ang pamilya ng lalaki at si Rebecca at ibinitin sila sa entablado. Dumating si Steve di nagtagal. Nagkwento siya tungkol sa mga taong kanyang napatay na at tungkol sa kasiyahan ng prosesong ito. Inaalok ni Steve kay Darren na patayin si Rebecca at uminom ng dugo niya. Pagkatapos, malaya na ang kanyang pamilya. Ngunit matatag na tumanggi ang lalaki sa alok. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili dahil hindi pa siya umiinom ng dugo. Ngunit dumating na si Crepsley sa teatro. Nagkaroon sila ng matinding labanan ni Murlock. Pinapanood ni G. Tiny nang may interes, ngunit hindi nakikialam. Gamit ang kanyang buntot, iniligtas ni Rebecca ang kanyang sarili mula sa lubod at dali-daling pumunta kay Darren. Inaalok niya ang lalaki na uminom ng kanyang dugo, ngunit natatakot si Darren na mawawalan siya ng pagkataong tao pagkatapos nito. Pinapaniwalaan pa rin ni Rebecca ang lalaki na gawin ito. Uminom siya ng dugo. Ang labanan ni Crepsley at Murlock ay lalong nagiging marahas. Si Steve ay sumali rin sa labanan at sinaksak si Crepsley ng isang pilak na kutsilyo. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang pinalakas na si Darren na uminom ng dugo. Sinugod niya si Steve. Sa oras na iyon, hinugot ni Crepsley ang isang kutsilyo at itinutok ito sa puso ni Murlock. Namatay siya at sa kanyang huling hininga ay hinulaan na ngayon ay tiyak na magsisimula ang digmaan. Maliwanag ang saya ni Tiny sa nangyayari at nagpapasalamat sa lahat ng kalahok sa palabas. Mga matagal ng kaibigan ngayon ay mga kaaway, ngunit hindi kayang patayin ni Darren si Steve. Pinag-iwalay ni Tiny ang mga kalaban sa isang magaan na kilos. Hindi pa panahon para sa kanila na patayin ang isa't isa. Lahat ng ito ay nahulaan noon pa man, at ang malaking labanan ay mangyayari sa ibang pagkakataon. Isang huling pagkakataon, inaya ni Darren si Steve na sumali sa liwanag, ngunit tumanggi si Steve. Pagkatapos, nagpatuloy ang labanan. Sinipsip ni Tiny ang kaluluwa mula sa katawan ni Murlock, kasabay nito, ang katawan mismo ay naging maliit at nalalanta, ngunit buhay pa rin. Pumunta sina Tiny at Steve sa mga vamp inns. Hinipnotize ni Crepsley ang mga magulang ni Darren para hindi nila maalala ang mga pangyayari ng gabi. Pag-alis sa bahay, hinalikan ni Darren si Rebecca sa wakas. Dahil matagal na niyang ito pinapangarap, bumalik ang mga kaibigan sa kampo. Dito, nagbotohan ng karamihan na hayaan si Darren na manatili. Gayunpaman, pagkatapos nito, bumisita ang gobernador kay Crepsley at sinabing oras na para pumunta silang tatlo sa mga vampiro, pero hindi pa alam ni Darren ito at masaya siya sa naging kinalabasan ng lahat. Hanggang dito na lang po, salamat sa panonood. Maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel para makapaghatid pa kami ng summarized movies sa wikang Filipino. Hanggang sa muli.